first employer na ako diri sa Hong Kong, gi-terminate ko on the spot. So mao na ang ato ang hisgutan karong adlaw. 13 days lang ko nga nagtrabaho sa ko. Ang pinakaunang amo diri sa Hong Kong na terminate dayon ko on the spot, which is lipay kayo ko nga nahitabuon asa ko ang gi-terminate ko on the spot. Kabalo na ang mga nakaagi diri sa Hong Kong nga nganong nalipay ko nga gi-terminate ko on the spot. So pag-abot na ko sa ko ang amo, hapon to siya. Pag humana mo gistoryahan namin mga gipang signan, and then trabaho dayon ipadto ko niya dito sa ko ang room sa CR sa kusina. So daghan kayong trabaho so gisugo na ko niya. Wala pa siya nahuman sa una, wala pa ko kahuman trabaho sa una, na ikaduha, ikatulo, ikaupat nga sugo, ikalima. So nakaanak ko, wow. Unya fast forward katong first day na ko, hapon ko nag-start, nahuman ko 11 sa gabi. Pagkaugma, nahuman ko sa ko ang trabaho mga 12 midnight. Pagkasunod adlaw 1 a.m. Tumuon dito siya ang ako ang daily routine. Magsugod ko trabaho alas 7 kapin. And then mahuman ko sa akong trabaho kay 12 or 1 a.m. jud na siya. Every night na siya. So 13 days ko dito ang nagtrabaho. From 56 kilos, nag-down ko into 54, 2 kilos dayon ang nakuha. Kay wala ko'y tarong kaon. Tapos very late ang akong kaon. Tapos basta daghan kayo jud og mga rason nganong ingon ato ang nahitabo nga na-terminate ko. Pero before ko gi-terminate sa akong amo, ako ang nag-break sa ako ang kontrata. So nagpasa ko og email sa immigration, through email sa Gmail jud siya. Kay dili ko kagawas og wala ko tuguti sa ako ang amo nga magawas every Sunday. So within 13 days nga na ako dito as ako ang amo, wala jud ko kagawas. Ay nakagawas ko one time na malingkimi. Kuyog siya ang driver og katong iyang broad assistant niya nga katong tiguang po. Mao lang dito first time nga nakagawas ko. And then dili ko allowed muhikap sa pultahan, mas iasa sa tubangan sa likod. Even maglabay ko og basura, kinahanglan naa siya, kinahanglan tawagon ako siya, kinahanglan naa siya, maglantaw na ako nga maglabay ko og basura sa likod. So wala na ko nagustuhan ang iyang attitude. Pero gibuhat na ako ang best para mahimo na kog tarong ang akong trabaho. So fast forward na ta ato, dili na jud nako i-detalye tanan ang nahitabo, basta worst na ko nga na-experience dito nga amo sila. Kaya na ako'y mga experience sa Taiwan nga mga isog pud nga amo pero dili ingon anak ka worst. And then silan kaayo jud ang akong amo, very silan. Tapos kabalo magtagalog ang akong amo nga inchik. So magtagalog mi dito So wala jud ko kaagwanta jud. Mutiis man ta, hilig man tagtiis nga mga Pinoy, tapos hardworking man ta, pero depende sa sitwasyon. Depende jud sa sitwasyon. Ako dili na ko i-risk ang ako ang health kay ngano, naa pa magugoy pamilya nga nagpaabot sa Pilipinas. Kinahanglan pa na ko mo trabaho og dugay para ma-provide nako kung unsay mga kinahanglanon sa akong pamilya, especially na ning kamuta nga makaanhi diri sa abroad para makahuman og eskwela ang atong mga anak ug mahatagan natong maayong ugma ang atong mga anak ug ang atong pamilya, tama ba? So mao na siya ang gihimo na ko, mo jud akong ginahuna og gibalanse gyud akong taman before ko nag-decide nga mag-break sa akong kontrata. So that day nga nagpasa ko sa immigration og email, nag-reply dayon siya, nag-reply. So gipasa na nila, and then that day pod pagkagabi is gihand over na ko sa akong amo ang handwritten ako nga termination letter. Naka-indicate dito kung unsay grounds na unsay mga reason ako anong nag-terminate ko. Kung unsa nga ako ang gisulat dito ang termination letter nga gipasa dito sa immigration through email, mao pud akong gisulat dito nga gihat sa papel o gihatag nako dito sa akong amo. So na-shock siya kay nganong mag-terminate daw ko sa akong kontrata. And then iya akong gi-convince nga magstay kay gusto na daw ko niya. Pero naka-decide na jud ko nga kanang mag-break jud ko sa akong kontrata. Maski unsa pa to ihang gipang istorya, wala ko nag-agree, wala ko ni uyon. Ang ako adjong gipanindigan is mag-break contract jud ko. So naghatag ko siya 1 month notice. Mo lang to siya akong nahimo kay kung dili ko maghatag og 1 month notice manggod, dili pwede kay sa ako ang namalaan. Dili siya pwede, lalo na nga wala ko'y kwarta ikabayad sa iya. So 1 month notice lang jud ang ako ang mahimo. So mao to kay dili man ko niya ma-convince after ato sa last conversation na mo, na siya, she's very disappointed on me. Di ba? Siya pa disappointed sa ako. Nga, my God. So, wala na ako nagtubag ato kay, syempre, lisod na kayo tubagon pa na ito, mag-argue lang mi. So, dili ko gusto nga mag-argue mi. At least, ako anang nakuan nga. Na-istorya na ako sa iya ha, nahatag na ako sa iya ha. Napakita na ako sa iya unsay mga reason ako nga nung nag-terminate ko. So, pagkaugma ato is, iya akong istorya usab nga dili naman daw ako happy nga magtrabaho dito sa ilaha. Iya na lang daw akong buhian that day. Dili siya mobayad sa kuha o dili po daw ko mobayad sa iya ha. So ang iyang bayaran is katulang kung pila ka days ko nga nagtrabaho. So wala ko nag-agree kay alkansi ko, grabe ang ako ang kuan nagian sa ilaha unya ingon ato lang
dili ko mo agree kay kung gusto siya nga muhawa ko anang adlaw dayon siya ang mo terminate on the spot. Gipangutanan ako siya, are you terminating me ma'am on the spot? Ana siya nga wala daw. So mao to dili jud ko mo agree sa iyang gusto. So katulo ko niya gibalik-balik og istorya about ato, tapos wala jud ko nag-agree. And then pang last is giingnan ko niya nga kanang pagsulat sa papel. I don't know kung asa ko niya pasulaton, basta pasulaton ko niya, gisugo ko niya nga pasulaton ko niya nga ang ibutang nako dito is I am not happy, that's why I decided to not work in here. Yung ana daw ako ang isulat. So wala jud ko ni sugot ni ana jud ko sa iya ha directly nga dili ko musulat ma'am. No ma'am. Ana din siya, ha? No? Yes ma'am, no. Dili jud ko musulat kay kabalo ko unsa ang akong rason nga nung muhawa ko dira. Og dili to maoy tama nga rason nga nung muhawa ko sa ilaha. So mo to after ato nga giingon ato ko niya, giingnan jud nako siya nga I already called the labor ma'am. Tingnan dyan ako siya, mo to, mas na-shock sila. Niya, mo to, na siya nga, okay, you pack your things, we will go to the agency. So, mo to, dito kami mag-settle sa agency. So, mo to, ang gihimo niya is on the spot ko niya gi-terminate, and then, gibayaran man noon ko niya. Gibayaran ko niya, tanan. So, grabe dito nga experience na ko, super, grabe. Tapos, before po to, nako gihimo nga nag-terminate ko nakatagog 1 month notice is naka-ready na tanan akong gamit, nakalak na, nakakuan na kay syempre nangamuta ilahan ng balay, wala jud ta kabalo kung unsay pwedeng mahitabo kay pwede nga pasanginlan ka ingon ana mao na. And then tungod kay advance ko maguna-una sa mga pwede bitaw nga mahitabo, dagan siya gihatag sa kuang mga gamit, mga personal things, even mga sinina, mga pajama na ko nga mo'y ginasuot na ko permanente adlaw-adlaw kay mo'y gusto niya. Wala jud ko'y gidala maski anak kagamay. And then ang uban akong sinina, mga pagkaon ako tanan nga naa dito gilabay jud nako tanan purya gaba lang pero gilabay jud nako tanan. Tapos tanan niyang gamit nga gihatag sa ko wala jud ko'y gidala. So ang nahitabo wala siya niingon sa ko nga ihang i-check ang akong luggage. Niana siya nga pack your things. Pagkahuman nga niana siya nga okay humana ka karin mga na ta. Pag abot dito sa sala, niana siya i-check niya ako ang gamit mo to gibungkag nako tanan ang gamit nako nga akong malita. Pero ginalak na ko akong maleta. And then mo to giana nako tanan ana din siya o nga kanang ang ako ang mga gipanghatag nimo ana ko nga naatanan sa kwarto ma'am wala ko gidala maski isa. So maging alerto gyud ta o naa pa ni sumpay nga video nako og kung naa mo mga pangutana comment down lang para matubag nako og daghan kayong salamat sa paglantaw.